Magandang araw po. Minsan po ay naririnig po natin sa mga sermons o sa mga homily na ang pinapaliwanag po ng preacher o ng mga ngaral ay yung pong parabola. Kaya ating po pag-uusapan ngayon ang patungkol sa parabola. Aalamin po natin paano po natin ipaliwanag o paano po natin unawain ang isang parabola. Now, tatandaan po natin na ang parabola po ay ibinibigay po ng Panginoong Hesus sapagkat meron po siyang nais na ituro. Dahil po diyan ay tatalakayin po natin o sasagutin po natin ang tatlong tanong patungkol dito sa ating paksa ngayon. Una ay ano ang kahulugan ng salitang parabola? Pangalawa po, bakit ibinigay ang parabola? At ang pinakamahalaga po sa lahat ay papaano po natin uunawain o ipapaliwanag ang parabola. Una po sa lahat, ano po ba ang kahulugan ng salitang parabola? Sangayon po sa Oxford Dictionary, a parable is just a simple illustration or a simple story being used as an illustration to teach a moral lesson or a spiritual lesson tulad ni Jesus Christ sa Ebanghelyo. Pangalawa po, sangayon po sa Merriam-Webster's Dictionary, ang parable daw po is usually a short fictitious story that illustrates a moral attitude or a religious principle. Sa madalit salita po, pag sinabi po nating parabola, iisa lang po ang tinutukoy doon. It is just an illustration. At base po doon sa aking napag-aralan noon when I was studying homiletics, ang parable daw po, ang illustration daw po ay isa pong windows to explanation. Illustrations are windows to explanations. Bakit? Kaya po nagbibigay ng illustration ay upang ipaliwanag po ng mabilisan kung ano yung gustong tukuyin ng isa pong nagsasalita. At sa Bible po, pag sinabi nating illustration, yan po ay tumutukoy sa parable. Therefore, a parable is just an illustration. Now, bakit nga po ba ibinigay ang parabola? Bakit nga po ba gumagamit ang Panginoong Hesus ng parabola noong time na yon tuwing siya'y magsasalita? Meron po talagang dahilan po iyan. Una po ay kaya po ibinigay ang parable sangayon po sa Matthew chapter 13 verse 10. Ang sabi po doon ay upang itago yung katotohanan doon sa mga hindi sumasampalataya at upang ipakita ang katotohanan doon sa mga sumasampalataya kay Kristo. Kung matatandaan po ninyo na si Jesus Christ, tuwing siya magsasalita, madalas ay gumagamit siya ng parable. At yung po mga hindi sumasampalataya kay Kristo ay hindi po nila maunawaan, hindi nila makuha, ika nga natin, hindi nila magets yung pong gusto sabihin ng Panginoong Hesukristo. Yun ay sapagkat hindi sila sumasampalataya. Ngunit sa isang sumasampalataya ay madali pong nakukuha kung ano yung gusto tukuyin ng Panginoong Hesus. So itinatago po iyan sa mga hindi mananampalataya, ngunit ipinapakita po ang katotohanan para doon sa mga sumasampalataya. At pangalawa po, sangayon po kay Trench, ang illustrations or parables ay ginagamit po upang ma-excite po yung tagapakinig o dili po kaya upang makuha yung atensyon nung pong nakikinig. Pangatlo po, at itong pinaka-importante sa lahat, pag-aralan po natin paano uunawain o paano ipapaliwanag ang isang parabola. Well, sangayon po kay Dr. Tan, si Dr. Tan na nagbigay po sa atin ng 4 na puntos kung paano po natin uunawain po ang isang parabola. Number 1 po, a parables should not be interpreted in details. Hindi po dapat binidetalye ang pagpapaliwanag po sa parabola. Tatandaan po natin that the parable is just an illustration. At pag sinabi po nating illustration, nagtuturo lamang po ng iisang aral lamang po yan. So it should not be explained, it should not be interpreted in details. For example po, ito madalas na narinig ko ito. Sa Matthew chapter 25 verses 1 to 13 ay mababasa po natin diyan yung 10 foolish virgins and 10 wise virgins. Ang ibang preacher po, ipinapaliwanag po yung bawat detalye noong
ng parable na yon, at ang masakit nito, binibigyan pa ng kahulugan yung bawat karakter doon sa Matthew chapter 25 and verse 13, verses 1 to 13. Natatandaan po natin sa konteksto, hindi nyo makikita na binigyang pakahulugan ng Panginoong Hesus yung bawat karakter doon po sa parable po na yon. For example po, yun daw pong ilaw, sabi ng ilan, ay simbolo daw po ng Holy Spirit. Ang Panginoong Hesus, sa totoo lang po, ang Holy Spirit po, may mga talata talaga nagsasabi na yung ilaw talaga ay simbolo ng Holy Spirit. That's true. But that is not true within the context. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Hesus, wala naman pong sinabi na yung ilaw po ay tumutukoy sa Holy Spirit. Yung pong mga hangal na birhen, tumutukoy daw po ito sa mga backsliders o tumutukoy daw po ito sa mga unbelievers, in which ang Panginoong Hesus wala rin namang binigyang pakahulugan po doon. Yun daw pong rapture ay mangyayari daw po sa gabi. Bakit po? Sapagkat daw po yung kasal ay ginagawa tuwing gabi, kaya po ang rapture at second coming mangyayari din daw po iyan sa gabi. Which ang Panginoong Hesus ay hindi po nagbanggit ng anumang bagay patungkol sa rapture o sa second coming na may kinalaman po sa pagsasagawa ng kasal kapag po gabi. Sa madalit salita po, pag hindi binigyan ng Panginoong Hesus ng detalye o pakahulugan yung bawat detalye, ay wala po tayong karapatan na magbigay po ng pakahulugan sa bawat detalye na yon. Kung paano ininterpret ng Panginoong Hesus, ay ganun din po natin i-interpret sa ating pong pangangaral. Okay? Number 2 po, it is the context that will explain the purpose of the parable. Sangayon po kay Dr. Tan, yung konteksto daw po ang magpapaliwanag kung anong layunin, bakit po ibinigay po yung parabola po na yon. Halimbawa po, yung Matthew chapter 25 verse 13. Nung ibigay ng Panginoong Diyos yung parabola, isa lang naman ang gusto sabihin ng Panginoong Diyos yan Ang gusto lang niya sabihin, maging handa kayo. Yun lang. Hindi dapat binibigyan ng detalye yan kung hindi binigyan ng Panginoong Hesus ng detalye sa konteksto po. Iisa lang ang lesson na gustong sabihin ng Panginoong Hesus. Maging handa po tayo sa pagdating ng Panginoon. Yun din pong Luke chapter 15 verses 11 to 32. Ito pong parable na ito tumutuko sa parable of the prodigal son. Kung titingnan po niyo yung istorya ng parable of the prodigal son, ito yung bunsong anak, kinuha yung kanyang yaman, pagkatapos umalis, nilustay yung kanyang kayamanan, at pagkatapos anong balik, nagsisi sa kanyang kasalanan, at tinanggap naman po siya ng ama. Ngunit sang-ayon po doon sa parable na yun, yung panganay po ay nalulungkot dahil hindi daw po siya binigyan ng piging na katulad ng ibinigay ng kanyang ama doon sa bunso. At ang sabi po ng ama, anak, dapat kang matuwa dahil ang kapatid mo ay bumalik. Naglayas siya, nagliwaliw siya, naging prodigal siya, at pagkatapos nito ay nagsisi na siya at nanumbalik na siya. So, sino talaga ang dapat bigyan ng diin doon? Yung panganay o yung bunso? Basahin niyo mabuti yung context. Bago po ibinigay ng Panginoong Hesus yung parable, ay kausap ng Panginoong Hesus ang mga Pariseo ngayon, ang religious leaders. Ang tanong ng religious leaders sa kanya, bakit ka kumakain kasama yung mga makasalanan na yan? Pero yung mga makasalanan na yan, kung titingnan nyo sa context, yun ay mga nagsisisi ng mga makasalanan po. Ang sagot ng Panginoong Hesus ay eto. Nagbigay siya ng parable para sagutin yung tanong ng religious leader na yon. Kung ibabase po ninyo doon sa gustong tukuyin ng Panginoong Hesus, ang tinutukoy talaga ng Panginoong Hesus, hindi talaga yung bunso Ang tinutukoy talaga ng Panginoong Hesus, yung panganay. Na dapat, yun yung gusto niyang ituro sa Pariseo, na dapat po, ay dapat pa nga na matuwa tayo ng isang backslider o isang makasalanan ay nagsisi. Sa madalit salita, ang binibigyan niya ng diin doon ay yung pong panganay. Kaya mga kapatid, yung pong konteksto ay napakahalaga na atin munang basahin bago natin bigyan ng pakahulugan o ipaliwanag po ang isang parabola. Number 3 po. Sangayon po muli kay Dr. Tan, do not formulate a doctrine through parables. Always remember this, that a parable is just an illustration and it teaches only one lesson lamang, and it should not be
interpreted in details, especially if Jesus Christ did not mention any significance in every detail or in every character of that parable. So do not formulate a doctrine through parables. Sa totoo lang po, magmula po dito sa mga parables na ito, may mga preacher tayong narinig na nagtuturo na meron daw doktrina na ipinapakita po rito. Ng mga kapatid, ang Panginoong Hesus, hindi ko na babanggitin yung mga parable, yung mga doktrina na yun, mga kapatid. I don't want to, ayoko namang magpasaring sa mga kaibigan po natin, na mga mangangaral po. Ngunit, ito lamang po ang sinasabi ni Dr. Tan. Sangayon sa kanya, hindi ka dapat nagpo-formulate ng doctrine doon sa parables na yon, sapagkat iisa lang ang gustong pakita ng parables. It is just an illustration that teaches only one moral or spiritual lesson. At wala pong major na doktrina na tinutukoy po rito. Okay? And lastly po ay ito. The parable of Jesus Christ has its own time period. Kapag ka po nagpapaliwanag tayo ng parables, una nating isipin, para kailan itong parable na ito? Ito po bang parable na ito ay para sa inter-advent? Ito po bang parable na ito ay para sa millennium? Ito po bang parable na ito ay patungkol sa second coming? O ito po ba ay tumutukoy sa tribulation? Yun ay upang maunawaan po natin kung papaano maipapaliwanag at papaano iintindihin po ang isa pong parable. And of course, tatandaan po natin that the parable should be interpreted according to the culture of the people during that time. Para maunawaan din po natin yung parable na yon, importante rin po na alam natin yung kultura na pinagbasihan po nung illustration na yon ng Panginoong Hesus. So yan po ang 4 or sabihin natin 5 na puntos kung paano po natin uunawain ang isang parabola. Magandang araw po. Salamat po ng marami sa ating pong mga tagapakinig.